Hi mga ka-Insta Review! Welcome back to another episode kung saan sama-sama nating isa-isahin ang mga legit at safe na pautang online. So ako nga si Yana and today we're talking about legit installment loans, yung mga pwedeng hulugan na pautang, hindi scam, hindi rin ito 5-6 at pasok sa lifestyle mo. So if you're looking out for cash na pwedeng hulugan, fixed terms, clear and monthly ang payments, legal and secure, this video is definitely for you. And by the way mga ka-loan seekers, may nilagay ako na ibang mga loan options sa comment section below. So kung gusto mong mag-explore, pwede mong i-check. But please stay until the end. Disclaimer, try or apply at your own risk. So una mga ka-loan seekers, ano nga ba itong installment loan? So yung installment loan nga, ito yung loan na binabayaran buwan-buwan or linggo-linggo over time. For example, umutang ka ng 10,000 at babayaran mo siya sa loob ng 6 months, 2,000 per month. So clear ang breakdown, alam mo kung kailan ang due, magkano ang interest at kailan ito matatapos. Predictable siya, budget-friendly, less pressure kaysa lump sum payment. Pero bago yun mga ka-loan seekers, ano nga ba ang sign na legit at safe ang isang installment loan? So una, dapat SEC registered ang company or nakaregister ito sa Securities and Exchange Commission, may website at support channel, transparent ang interest, terms, and penalties. Meron itong proper contract, no harassment or shady collection tactics. Pero isang tips lang mga ka-loan seekers ha, always do your own research kahit gaano pa ka-convenient ang app. So, here are some popular and legit installment loan providers. Una nga itong BillEase. So, sa BillEase, meron itong ino-offer na buy now, pay later at meron din itong cash loan or shopping loan dito nga sa BillEase. So, dito, pwede kayong umutang hanggang 40,000 pesos at yung payment terms niya ay 3 to 12 months. And actually, isa itong BillEase sa mga nire-recommend ko na pwede nating utangan kapag kailangan natin ng extra cash para nga sa mga pang-emergency na pangangailangan. Pero, dito kasi sa BillEase, nag-offer muna sila ng shopping loan, di ba? Or buy now, pay later loan. Pagka naging okay yung payment mo doon, saka sila mag-offer ng cash loan. And hindi ko alam kung may pagbabago itong BillEase, pero based on my experience, ganun. Dapat nakapag-try tayo sa buy now, pay later bago nga ito mag-offer ng cash loan. Ang next nga na pwede nating i-try ay itong TendoPay. Ang TendoPay naman ay para sa mga online purchase, like weekly or bi-weekly yung payments. At syempre, isa din sa mga listahan natin dyan na legit naman at maganda din i-try utangan na itong Cashalo. So yung Cashalo, merong ino-offer na buy now, pay later at meron din itong Cashalo loan or cash loan. So yung cash loan nitong Cashalo, based on my experience, ay nag-offer hanggang 11,000 na loan amount at hanggang 45 days na payment terms. And hindi ko alam kung may bagong update itong Cashalo, pero sa mga nakaraang buwan kasi nung umutang ako dito sa Cashalo nga, hanggang 11,000 yung maximum na in-offer nila sa akin at hanggang 45 days yung payment terms. Pero pagdating sa buy now, pay later ng Cashalo, nag-offer ito ng mas mahabang payment terms. So okay din itong Cashalo. At ang next naman ay yung Maya Credit. Dito naman sa Maya Credit, in-app credit line ito, auto-deduct and flexible yung payment terms. Malaki din yung pwede nating mautang dito at mas mahaba talaga yung payment terms sila at syempre 100% legit din talaga. At syempre hindi rin nawawala sa ating listahan itong Salmon. So itong Salmon nga ay partnered ito sa iba't ibang merchants. So makikita niyo sa mga kilalang malls itong Salmon. At pwede kang makapagbayad dito hanggang 12 months na payment term. So, please feel free to explore nga itong Salmon. But, again mga ka-loan seekers, read everything carefully. So, sa bawat loans kasi na inuutangan natin, mapalegit man yan or hindi, mataas man yan na interest or hindi, meron at meron yan mga pros and cons. So, ang pros ng mga pautangan na ito ay napaka-flexible nga yung payment terms, predictable yung payments, usually available siya online, at pwede nating magamit for emergencies, sa gadget, tuitions, or for business. Pero kasi mga ka-loan seekers, may mga cons din ito, like may interest talaga siya, at kung sakali na malate tayo sa ating
ating pagbabayad, meron tayong tinatawag na penalty or late payment fees. At pwedeng may data access ang apps. Okay, so nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung bigyan nyo or bigyan nyo ng access yung apps na utangan nyo para i-access nga nila yung mga nasa cellphone nyo. Halos kasi sa mga app ngayon or sa mga pautangan online, naka-AI powered siya. Kaya kailangan nila na i-access yung laman ng ating cellphone or yung mga content ng ating cellphone bago kanila i-approve or bago makapag-decide kung i-approve ka or i-decline yung loan application mo. So, ito naman mga ka-loan seekers yung red flags. Avoid loan offers na wala sa Securities and Exchange Commission list. Yung mga loan apps or mga pautangan online na nanghihingi ng processing fee bago mag-approve at yung mga nanghaharas pag late ka lang ng isang araw. So, kailangan nyo yan i-avoid ha. And then yung super fog ang terms. So, nagpo-post as government affiliate pero scam pala at marami sa ngayon yung mga pautangan online sa Google Play Store man yan, sa App Store at minsan yung mga biglang nagpa-pump up lang sa iba't ibang mga social media account natin, di ba? Yung nag-scroll ka lang tapos biglang may nagpapautang daw. Di ba? Magpapautang daw sa'yo ng ganitong amount or minsan nagme-message pa nga sa ating cellphone number na hindi natin alam kung bakit nila alam or bakit nila nakuha yung ating contact number, di ba? So, yun, mag-ingat kayo sa mga ganyan kasi usually red flags talaga yung mga yan. Ito nga mga ka-loan seekers, yung mga tips bago kayo umutang. Ang una, borrow only what you can repay monthly or kung ano yung terms na i-offer sa'yo. Choose the shortest term you can afford. And then number 3, mag-set tayo ng calendars for due dates. Number 4, don't borrow from multiple apps at once. Okay? And then number 5, gumamit tayo ng installment loans for needs at hindi wants. Bonus tips sa mga ka-loan seekers sa paying on time builds a good credit. Mas lalaki ang offer sa future. So, aside from the apps I mentioned, may iba pang mga links na makikita niyo sa comment section. So, AI-powered din. So, explore mo kung fit ito sa'yo or explore mo kung ano ang fit sa'yo. But remember mga ka-loan seekers ha, disclaimer tayo, this content is for informational and promotional purposes only. So, I am not your financial advisor. So, please make sure to read and understand na rin all the loan terms and conditions before applying. So, borrow responsibly. Check if the loan fits your actual budget. Don't borrow money just because it's approved. So, I am not liable for any decisions you make nga after watching this content. So, use the links nga and information as tools, not as professional advice. So, ayun na nga mga ka-loan seekers, yung installment loans can really help, lalo na kung tama ang provider at tama ang purpose. Ang importante, alam mo kung paano ito babayaran, hindi lang basta approve at excited. Educated borrowers equals empowered borrowers. So, yun na nga mga ka-Insta Review. If may natutunan ka today, don't forget to like, comments na rin, and subscribe sa channel ko. Kung may question ka pa or may loan app na gusto mong i-review, drop it in the comment section. So, again, this is Yana Insta Review, your bestie for legit loan reviews. Hindi lang basta review, informed decision dapat. See you in the next video. Bye!